Yon, magandang buhay. I'm back. Again, it's Mang Bless. Para sa Real Talks. Magandang buhay. I'm back. It's Real Talk number 66 with Mang Bless. Double size na po tayo. Kaya ang word for today natin ay clear o klaro. Yan, dahil napakaliwanag ng araw at clear at napakalinaw ng paligid. Kaya masaya rin sila sa pagbibilad sa araw. Yan, back to our word for today. Clear. Habang malinaw po, maganda pong liwanagin na natin na mas maliwanag pa sa sikat ng araw na ang ating racing pigeon po ay magastos. Ang hobby po natin na ito ay talagang, kung iisipin po natin, ay talagang dapat maliwanag din na meron tayong laging kita para pang maintenance o i-sustain sa kanila. Yan, ano pa ang dapat nating i-clear, no? I-clear din po natin talaga kung saan ang kung saan ang mindset po natin. Kung achieving o to be rich. Kasi lagi ko pong sinasabi, baka maumay na po kayo, hindi ko na po i-detalye, panoorin nyo na lang po yung ibang Real Talks. Dahil parang po ito conclusion po ito ng mga nakaraang Real Talks ko para iklaro rin po ang mga dapat nating iklaro, no, sa ating racing pigeon. Yan. Ano po ang dapat nating iklaro bukod sa pagkain? Yan. Kaya sabi ko medyo special po itong hobby na to. Although meron naman pong chance ng fortune. Pero ito po, yan. Ang maintenance po natin, iklaro po natin na hindi lang po kailangan silang pagkain at tubig. Meron din po talaga silang natural at synthetic na maintenance. Maliwanag po yan dahil mga atleta po sila. At kailangan po nila yan. Hindi po yan accessories lang. Kailangan po nila yan para mas maging malakas at competitive at healthy po sila. Dahil sa akin po maliwanag, way back ko lang po ang binanggit ni Sir Raiso, no, na nutrition, no? Dahil number 1 po talaga siya ay nutritionist, no? Nagkataon lang na timing po na nakatabi namin siya sa World Trade Congress ng Belgium noon, na sa racing pigeon nasa isang lamesa po kami kasi marami po yun, mga chocolate, mga computer, yan. Si Etienne de Bruxelles po noon ang agent po ng Belgium, way back pa po yun. No, nasa New World Hotel po kami noon at alam po namin nandun din si Manny Pacquiao nung panahon na yun. Kaya hindi ko po makakalimutan po yun. Yung speaking of nutrition, no, klinaro po talaga sa akin, no, ni Sir Raiso at sa kanyang record at incredible po na sources, no, na ang mga nutrition po ay napakahalaga po sa kalapate. No, kasi ang preparation po yan mas lamang po si Sir Raiso palagay ko dahil iba po yung preparation, no? Iba po yung sabi po nga nila ay sa mga curing na, no? Kasi iba po yung prevention is better than cure, no? Mas kailangan po ng nutritionist kaysa sa mga doktor, albularyo at mga scientist na kapag nagkakasakit na sa recovery na po yan. Pero sa nutrition, tignan nyo naman po ang record ni Sir Raiso. Hindi ko na po yan ihihimayin, pero normally po sa mga hard race, kaya sinasabi ko po hindi naman po sinasabing tsamba, may mga linya at meron lang po talagang special na mga linya, no, sa mga doon lang minsan nadadali si Sir Raiso kapag sa mga hard racing dahil minsan nagpe-favor na rin po yan sa weather. Back to klaro, no? I-clear din po natin, no, na habang ngayon dahil marami na po at maaga na po yung release, yan, ng mga singsing,
mas klaro po sa akin na mas tama po sa edad. Balik lang po ako doon dahil may mga nagtatanong pa rin ng feather plucking. Sabi ko po hindi po ako marunong doon. Dahil sabi ko nga po, pag tama sa edad, klaro rin po yan na competitive din po sila. Although may mga nagkikwento, uy bata ito, no? Pero ilan lang po yun. Iklaro po natin na ano po natin kung gaano po kadami yung nagganon kaysa sa regular na talagang timing po yung release. Actually, mas maganda ngayon dahil mas maaga pa yung release ng iba dahil sa competition ngayon, pati ng mga club. At speaking of klaro pa, isa pa pong matitinding ikaklaro ko, lalong-lalo na po sa mga nag-PMs, yan, na makikipag-combine dahil nga tempting po yung mga prices ngayon, no? Patindi ng patindi, no? Kaya ililinawin ko po sa inyo na sa mga combine, hindi man po sa akin, no? Ang kalapati po normally sa 10 kalapate kumakain po yan ng mga 1 kilo, mga 2 hanggang 3 araw. Kaya hindi lang po yung singsing ang kikwentahin po ninyo. Pati rin po yung mga supplements po na yan. Pwera pa yung alaga at kung kaninong ibon yung gagamitin, yan. Kwenta nyo po yan. I-detail nyo pong mabuti yan. Kasi sa haba po niyan, no, buwan po yan. At lalo pa pong maduduguan yan kapag simula na po yung mga training, yung mga pamasahe at mga additional na supplement. Pati po yung pagkain po nila ay ano na po yan, no? Mamamaximize din po yan. Baka 1-2 araw na lang po yung 1 kilo. Magkano po 1 kilo? Yan, at magkano po yung mga supplements po na yan. Kwentahin nyo po yan, no? Hindi po yung ano po tayo, para malinaw. Ako po may mga kakumbine pero syempre kikwentahin din po natin yan, lalong-lalo na po pag nanalo, no? Kasi minsan, dyan po nagkakaroon ng conflict, may mga nasisirang mga kaibigan at nagkakasulian pa ng kandila ng mga kumpare. Kasi pag sa computation na, lalong-lalo na po pag nanalo, yun. Pero habang ngayon pa lang, para hindi naman po nagkaka-amnesia po yung magiging magka-combine, kwentahin nyo po yan. Suggestion ko po, i-breakdown nyo, iklaro nyo po talaga yan, no? Kasi lalong-lalo na po ngayon, yan, preparation pa lang kung magkaklaro po kayo, yung ibang nakikipag sa akin, yan, may preparation po yan, hindi basta ikakasa na lang po yan. Yan, dahil overtime na po ako, yan, kaklaro ko lang din po, pahabol, syempre. Ito po yung mga inbred na stock birds, yan, mga FS po yan, o rehoming, yung kalahati po may iwan sa akin. Yan, mga hindi ko po kayang bilhin yan dahil lang po sa mga kaibigan na nakabili at may paalam. At ayoko pong dumami. Kinaklaro ko rin po sa sarili ko yung maintenance po nila. Yan, at higit sa lahat, overtime na po ako. Iklaro nyo lang po lahat-lahat sa ating racing pigeon, no? Para mas maliwanag at klaro ang way nyo papunta sa championship. Maalis nyo rin po yung mga malalabong usapan at malalabong mga iba pang sitwasyon. 8 minutes. At dahil dyan, peace. Thank you.